Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang yun sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magbuting balita sa araw na ito. Lunes ngayon, di ba? Araw ng unang trabaho na kung saan ay karamihan energetic. Siyempre, galing sa Sabado at Linggo, nagpahinga, na-charge, nabigyan ng lakas, kaya energetic at positive ka. Pero bandang mga kalagitnaan na ng linggo, halimbawa mga Webes na o Miyerkules, yung iba ay nangihina na, nawawalan ng gana, nawawalan ng pag-asa. So iniisip nila na nakakatamad na. Lalo pa, may mga dinadaan ng mga problema na kung saan ay nagpapabigat sa karamdaman o sa katawan ng tao, di ba? So kaya ang ginagawa naman ng iba nagpapahinga o naglilib bago pa matapos ang linggo. So parang ganito lang, di ba? Yung pakiramdam mo, hindi ka na pinapansin ni Lord, marami kang mga panalangin na hindi natutupad, o the worst ay lumalala pa yung problemang pinapanalangin mo na sana ay matupad na, pero nagkasunod-sunod pa ang mga problema. So minsan ganun po tayo, di ba? Kaya feeling mo dahil makasalanan ka sa buhay, wala nang pakialam sa iyo si Lord. Kaya nga sabi sa Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So kung ngayon ay lulun ka sa masamang bisyo, di ba? Feeling mo hindi na nakikinig si Lord. Feeling mo, pinabayaan ka na ni Lord, at dumarating sa puntong pinanghinahan ka na talaga, nawawalan ka na talaga ng pag-asa sa buhay. Kaya nga dyan sa Lucas, napaka-linaw po, no? Na dumating ang ating Panginoong Hesus para hanapin yung naliligaw na tao. Kaya huwag po sana kayo mawalan ng pag-asa. At siyempre, napaka-importante na yung pagbabago po sa ating buhay. Dahil kung minsan, di ba, dasal pa naman tayo ng dasal, subalit hindi mo naman binabago ang iyong sarili. Kaya piling mo tuloy na tumatagal o hindi ka na pinapansin ni Lord dahil sa mga kahilingan mong hindi natutupad. Kaya marami, di ba, ang bumibigay sa problema o kinamumuhian ng sarili dahil sa mabigat na mga suliraning kanilang nagawa. Pero sabi nga po dito, sa binasa natin sa Lucas, di ba, na naparito ang Panginoong Yesus para hanapin ang lahat ng nagkasala, ang lahat ng problema, di ba? Kaya siya po ang solusyon sa mga problema natin yan. Kaya kung mapansin nyo, di ba, nung nabubuhay pa ang ating Panginoong Yesus, ang mga pinakasamahan niya ay mga taong masasama na kung saan ay hindi naman niya tinotolerate, di ba? Kagaya ng mga apostol, meron dyan na mga kolektor ng buwis na nung panahon na yun, itong si St. Matthew, di ba, ay makasalanan ang turing sa kanila. Kaya lahat po, di ba? Lahat, mga prostitute, di ba? Pinakasamahan niya. At iba-ibang mga taong makasalanan pero kanyang kinalinga, kanyang hinanap nung kapanahonan niya. Pares lang din po sa panahon natin ngayon, bagamat wala na siya physically, di ba? Pero spiritually, nandyan po na handang tulungan ka. Di ba? Basta magbalik loob ka lang, hingin mo ng tawad yung kasalanan mo,
At syempre, baguhin mo na o hinto mo na. Sikapin po natin, di ba? Na maging maayos ang ating buhay at para hindi na tayo humantong, di ba? Sa paghahanap ng ating Panginoon Yesus sa atin, mas maganda po kung hindi na tayo pupunta sa mga ganong ugali, di ba? Yung magbisyo ka, gumawa ka ng masama at kung ano-ano pa. Mas maganda po ay tahimik ang buhay natin, payapa, di ba? Kung meron man tayong nagagawang kasalanan, yung mga minor lang, mga simple lang na hindi naman ganun kabigat. So, ngayon po, ang ating binasa, di ba? Mabigat man o maganang yung problema, huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil handa ang ating Panginoong Yesus na yakapin ka, patawarin ka, basta baguhin mo lang ang iyong mga nagawang kasalanan. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na malubhan ng karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal, ako kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkasira at nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung paano iraraos sa maghapon ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Thank you very much po.